Hi guys! Usap-usap tayo. Current event dyan sa Pinas. Magre-real talk tayo dito at para na rin nating advicean or unsolicited advice. Focus natin sa ating pag-usapan ngayon ay yung mga rider. Recently, narinig natin kasi viral ito sa social media, di ba? Yung pasahero na sinaksak ang driver, yung rider driver, move it. Akala ko iisa lang ang, at maraming nag-akala na isa lang ang nabiktima nitong pumaslang. Yun pala, marami na. So ngayon, pakinggan natin. Tungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinordab at pinagbabaril ang rider. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron. Ayan. Diba? Nakakatakot talaga. As in, sa totoong buhay, lalong-lalo na sa Philippines, yung mga Grab, yung mga rider move it, yung tinatawag lang Lala Move, basta yung mga individual ngayon nga gustong kumita ng pera, sila on time sila, yun yung mga Uber dito sa Amerika, Uber or mga Lyft, ganon-ganon. Marami na dyan, dami dyan sa Pinas. Nakakatakot ito guys, lalong-lalo na sa Pinas. Kasi yung mga client nyo, I would say client or passenger, ay 99% strangers sila. Hindi nyo sila kilala. Kaya itong mga driver na ito ay buwis-buhay ang kanilang hanap buhay. Irerespeto natin ito. Yung ibang mga driver, move it, or any kind of driver like this, yung individual, minsan nag-complain sila dahil wala silang kita sa isang araw. Walang tip. Pumupunta sila ng kalayo-layo para mag-deliver ng parcel package nyo, tapos pagdating doon hindi pala binabayaran. So, alam nyo, real talk tayo. Kawawa itong mga driver kung kayong mga customer hindi kayo honest. Kung mag-deliver na sila, bigyan nyo sila ng tip, lalong-lalo na kung ang layo ng destinasyon. Maawa naman kayo sa kanila. Sige, part 1 yan ha. Number 2, part 2, number 2. Dangerous itong hanap buhay na to. Yung buhay nila ay hindi alam nila kung kailan sila mawala sa mundo. Meaning, anytime may pumaslang sa kanila or madisgrasya sila. So, ganun yung mga pangyayaring pwedeng mangyari. So, ito talagang mga tao na ito ay respetuhin natin. So, ngayon, ang dami-dami nang nangyayari recently na pinaslang yung mga rider, yung mga motorcycle nga na nag-deliver ng inyong mga parcel, mga order, lahat-lahat. Ang dami-dami nang nangyayari nga, hinold up sila, pinapatay sila. Yan guys, lalong-lalo na dyan sa Philippines, na delikado. Kaya ito na nangyari ngayon. Ang dami na talaga. Yung itong pinag-usapan dito,
bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. Nakabulagta na lang sa gitna ng kalsada, wala nang buhay. Ganyan katindi, ka-dangerous ang mga trabaho nitong mga tao na ito. Tapos ang liit-liit pa ng kita. Tapos hold upin pa. Patay pa. Ito bago lang to. Tapos meron pa namang 3 days ago. Nga itong sinaksak ng ice pick. Tumakbo. Diba? Ang dami. Ang dami. So, paano pa to ma-stop? Okay. Kasi, ang mga rider, halos lahat sa Pinas, lalo-lalo na mga lalaki, owns a motorcycle. Tapos, pinagkitaan din nila yun na yung magde-deliver. Yan talaga ang hanap buhay nila. Kaya hindi natin or hindi nyo mapagsabihan nga, hoy, hinto na kayo, maghanap kayo ng ibang trabaho. Hindi nyo masasabihan yan dahil yan talaga ang hanap buhay nila. Walang ibang sources nga makabuhay sa kanilang pamilya. Hanap buhay it's a kind of job that it can help their family, to support their family, buy food and everything like that. So it's a job. It's just a dangerous job. So, paano pa natin ito mapipigilan or ma-stop ang mga incident na ito, lalong-lalo na kung papaslangin sila? Unang-una, yung mga passenger nyo, sisiguraduhin nyo sila nga sila ay legit. Hingian nyo rin sila ng ID, diba? Kasi yung ibang passenger, sigurista din yan, manghingi din yan ng ID ng kanilang driver, di ba? Dito sa Amerika, safe talaga dito. Kahit safe, meron pang mangyayari na ganyan. Pero safe dito kasi nandiyon ang full name information and everything, nandyan yan lahat. So sigurado na kung meron ka pang criminal record, blah blah blah, something like that. So malalaman. Ngayon, kayong mga passenger, 'di ba? Unahin niyo ko, uy, itong ino-order ko na okay ba 'to? Hindi ba ito criminal or something like that. So you need to make sure, awareness talaga, awareness. So kayo namang mga driver, huwag kayong basta-bastang kumuha ng mga passenger. I understand na you want passenger para magkaroon kayo ng pera. I understand that. Pero sisiguraduhin nyo naman, lalong-lalo na kung malayo ang biyahe ninyo, lalong-lalo na kung doon kayo sa liblib, basta siguraduhin nyo talaga nga safe din kayo, na yung passenger nyo ay legit, hindi masama, hindi mangho-hold up, okay? So, siguraduhin nyo talaga, guys. I understand really nga gusto nyong pera, lalo na malaking offer, pero life is very important. So, siguraduhin nyo talaga yan, ha? Tapos ngayon, siguraduhin nyo rin kayo, mga driver, siguraduhin nyo meron din kayong weapons sa inyong, yung belt, yung sa built-in, like, survivor knife, ganun, yung maliit lang. Basta meron kayong mga weapon para lang maka self-defense din kayo kung sakasakali. Tapos ngayon, ito ang masasabi ko rin, na kayo mga driver, matuto kayong mag self-defense. Mag-aral kayo ng self-defense. Kasi kayo lang talaga nag-iisa dyan. Nagda-drive kayo, saan kayo pupunta, kailangan matuto kayong mag self-defense. Awareness, guys, nga kailangan talagang matuto kayong mag self-defense, kahit ano man lang, karate, kahit kukunti lang, tapos marunong kayong umilag-ilag, basta, ganun. At importante, kailangan marunong kayong manuri. Manuri talaga kayo nga itong tao, mabait ba ito, itong passenger na to, ang laki ng offer sa akin. For example, sabihin ko ito. For example, sa taxi, okay. Sa Grab. O kung maraming Grab dyan sa Pinas, diba? For example, tapos merong passenger na sasabihin, taga Pasay. Tapos sabi ng passenger ng taga Pasay,
pwede mo akong i-drive sa Baguio. Malayo yun, di ba? Sabi, uy, ang layo yun. Sabi ng driver, ng Grab driver, uy, malayo yun. Tapos sabihin ng passenger, bayaran kita ng, let's see, for example, 20,000 pesos. 30,000 pesos, di ba? Super laki. So, ang driver sabihin, oh, wow, ang laki naman yan. Ganun ha. So, siguro, sa kalaki ng amount, baka mamaya masilaw ka at sasabihin mo, sige, hatid kita. Ngayon, it's too good to be true. Pag it's too good to be true, kailangan mag-question mark kayo. Baka mamaya itong driver na to ay may plano sa iyo. Okay? So, wag hanas na hanas mag-decision. Kailangan kang marunong kang manuri. Number 2, tatanungin mo ang passenger kung asan siya, kung anong gagawin niya doon, ano ang mga information niya. Tapos, sabihin mo sa kanya, ang laki naman ito, gusto kitang ihatid, pero I want to make sure na you are legit, nga hindi din mababahala ang buhay ko. Pwede mo siyang ipa-check sa barangay, police clearance ba, yung mga ganon-ganon. Pwede mo siyang ipa-check. Tapos sabihin ng mama, ng passenger, nagmamadali ako. Tapos sabihin mo na lang talaga, driver nga, ay natakot talaga ako, maghanap ka na lang ng iba. Kasi it's too good to be true, di ba? Baka mamaya talaga merong gagawin sa yung masama. You never know. So aware lang talaga, guys. Money is good, but life is important. Okay? Remember that. So, now, ngayon, for example, kayong mga business people dyan, yung mga businessman, businesswoman, nga meron kayong mga, for example, yung mga hayop, okay, meron kayong mga kalabaw nga ibibinta, tapos, may nag-check-in sa inyo sa inyong cellphone or sa online. Tapos sasabihin, bibili ako ng kalabaw, 5 kalabaw, or for example na lang, 2 kalabaw, babayaran kita ng 80 to 100,000 pesos sa kalabaw. Okay? 100,000 pesos o 200,000 pesos sa kalabaw. O, okay, 100 o 80,000 pesos each kalabaw. Let's see, for example, like that, 2 kalabaw in order. Tapos sabi ng may-ari, o sige, bibinta ko sa'yo. Tapos sabi ng buyer, i-deliver mo dito. Ikaw na mag-deliver dito kasi wala akong paraan nga paano ko madala yan ditong hayop na yan. So ito namang owner, siyempre, i-deliver niya kasi meron siyang lalagyan sa kalabaw, di ba? I-deliver malayo. For example, 8 hours away sa bahay niya. Layo yun, di ba? Almost all day. Now ngayon, hindi mo sigurado na itong buyer ay legit, baka masama ito, 'di ba? Kukunyara lang bibili yun, pala kukunin lang ang kalabaw mo tapos hindi ka bigyan ng pera, tapos papaslangin ka pa, tigbak na, wala na. So ngayon kayong owner, wag din kayong masilaw sa pera, sisiguraduhin nyo. Kung sakasakaling gusto nyong i-deliver yan doon, magdala, i-report nyo sa pulis, sabihin nyo sa pulis, sir, mag-deliver kami ng order ng hayop ko doon, malayo. Ito yon, pwede mo ba akong bodyguard? Mag-hired ka ng bodyguard. Or sabihin mo sa pulis, pwede ba akong magdala ng pusil? O basta mag-prepare kayo kung i-deliver nyo talaga. Ready din kayo sa sarili nyo dahil you are talking about strangers tapos ang layo pa. Gaganon talaga, awareness talaga is very important. Lalong-lalo na mag-deal ka ng mga strangers. Magbi-business ka, ang i-deal mo, strangers, tapos required delivery, that is very, very dangerous. So, ayan ang masasabi ko ha, kasi naawa talaga ako sa mga rider na ito nga, ang liliit ng kita, who hold a pin pa. Kawawa talaga. So, awareness lang talaga sa inyo, lalong-lalo na kayong mga maliliit na driver, yung nasa motorcycle. Aware kayo guys. Money is good, but life is more than good. It's better.
Okay? So, protect your life. And sa mga business naman yung sinasabi ko a while ago na involved na mga delivery, siguraduhin nyo talaga. Huwag kayong basta-bastang magsilaw din sa pera. Baka mamaya talaga. Sabihin mo, ito nang deliver dito, tapos yun pala kukunin lang yung mga products mo, or karabaw mo, hindi ka pa bigyan ng pera, papaslangin ka pa, kukunin lahat pa yung mga dala-dala mo, lahat kukunin, wala na. So, ingat lang talaga. Okay, guys? Alright, thank you so much for listening and watching this video. And if you ever happen to like this real talk, please share para awareness na rin. At mag-subscribe kayo sa aking channel. Stay connected. Bye-bye!